Aquarius! Hello my dear Aquarius! Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon my dear is ang iyong first 15 days of November. Okay my dear? Quick shuffle lang tayo, very quick shuffle lang muna tayo dear. Mag-start tayo sa money and career to be followed by the connection. Tapos pasok na tayo sa overall na energy o yung area of responsibility which is yun ang magiging overall na energy mo my dear para sa first 15 days of November. Okay? Last shuffle na ito, cut na natin into 3. Okay. Money and career. Tingnan natin kung ano sinasabi ng first 15 days of November sa area ng money and career. Aquarius. Money and career. Aquarius. Okay. We have here the Six of Pentacles. Okay. Pagbabalance, my dear. Okay. Pagbabalance. Sinasabi dito, my dear, first 15 days of November, kailangan maging mapanuri ka talaga, my dear, sa mga ginagawa mo or maging maingat ka talaga, my dear, sa ginagawa mo sa usapin ng pinansyal. Yung mga paglalabas mo, my dear, ng pera, pinag-iisipan ng mabuti. Huwag maging padalos-dalos. Ganun din, my dear, sa mga tutulungan mo. Okay? Sa mga lalapit sa'yo, sa mga manghihingi ng tulong sa'yo, my dear. Okay? Kasama niyan is the energy of the temperance. Ang nakukuha ko, my dear, wag madaliin. Okay, wag madaliin yun na nakukuha ko dito. Okay, wag kang gumawa ng mga shortcut related sa energy ng financial. Just enjoy the process, okay? And, dahil parang nakukuha ko talaga nagmamadali eh. Yun ang nakukuha ko over here. Basta wag kang magmadali. Mag-ingat ka sa mga magsasabi sa'yo na ito yung daan, ito yung shortcut, maglabas ka lang ng pera dito, and then magiging mayaman ka na, yung mga ganyan. Mag-ingat ka dyan, ha? This is the time na mag-ingat ka talaga dyan, my dear. Balance lang, my dear, yung usapin ng pinansyal. And nakukuha ko rin dito na parang you need to control yourself, my dear, sa first 15 days of November na maglabas ng pera talaga. Okay, yung ma-overspend. Okay, there's a tendency, my dear, na ma-overspend ka, my dear, ngayong first 15 days of November. Baka meron nagsasabi dyan, paano yung walang pera? Eh, kasama ka pa rin doon, okay? Kasama ka pa rin doon, okay? Punta tayo sa area ng connection, my dear. Dito sa area ng connection, family, friends, and relationship is welcome kasi hindi naman lahat in a relationship. Let me see. We have here the 8 of Wands, okay? We have here the 8 of Wands, okay? And the Page of Sword, okay? Pagbabago, my dear, okay? Pagbabago, there's a tendency, my dear, na mayroon mga taong magbabago sa first 15 days of November. Pagbabago ng kanilang mga kilos, pakikisama sa'yo, pakikitungo sa'yo, okay? Bigla ang changes, my dear, okay? There is also mga cancellation. Kunyari, meron kang kakilala, kaibigan, and naka-schedule na makikipagkita sa sa'yo, my dear, ngayong first 15 days of November, bigla may mga cancellation, biglang may mga ganun na energy. And ang magiging highlight lang talaga sa iyo, my dear Aquarius, is more on pagbabago ng tao. So, very highlighted talaga na may nagbago sa tao or may nag-change sa kanya. Once again, sa area na to, family, friends, and relationship is welcome sa area na ito. Depende, my dear, sa situation na meron ka. Pero more on changes ang nakukuha ko dito, my dear. More on changes, like sa mga mata mo, sa pakiramdam mo, talagang nagbabago yung tao na yon, okay? And at the same time, mga cancellation, my dear, ng mga appointment, okay? So, yun ang mga posibleng maramdaman mo, my dear, ngayong first 15 days of November. Punta na tayo sa overall energy mo. Tingnan natin, my dear. First 15 days of November, Aquarius. Overall energy. Tingnan natin. We have here, ito yung first card natin over here. Ito lalagay natin sa area ng money and career, okay? We have here the Knight of Sword, the very aggressive. Kung i-connect natin sa usapin ng pinansyal, nagbanggit na ako kanina, my dear, warning sa paglalabas ng usapin ng pinansyal. Kasi you have here the energy of Knight, connected sa pagiging very aggressive. Baka pag ginusto mo, okay? So, dito naman, my dear, ang nakukuha ko is more on, posibleng may mga tao na parang sumalungat sa'yo, okay? And
ang magiging ano sa'yo nun is nagbago na siya, okay? Kunyari, sasabihin mo, ay, bumili ka nga doon ng suka, sabihin, ay, ayoko nga, bumili ka mag-isa. Yung parang lumalaban, yun na nakukuha ko over here. Parang pumapalag, parang gano'n na nakukuha ko dito, my dear, okay? So, expected mo yan, my dear, na there's a tendency na meron mga tao sa buhay mo, sa family, friends, and relationship na parang pakiramdam mo nagbabago because hindi ka sinusunod. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Tingnan natin sa area ng career, we have here the energy of the Ace of Wands. Okay. So, maganda naman yung energy ng career. Kaso, dahil meron kang very aggressive na energy, pag-aralan mo talaga na mabuti. Di ba sabi ko nga din sa iyo kanina, my dear, yung mga offering, yung mga shortcut, wag kang kakagat talaga doon. Okay? Kasi parang to the point na nagsama tong dalawang to, there's a tendency, my dear, na talagang gustong-gusto mo na talaga ng pagbabago sa usapin ng iyong career. Okay? Pero wala namang masama na i-grab mo to. Pero make sure mo, my dear, na alam mo yung mga consequence ng gagawin mo. Okay? Walang masama na maging excited ka and mag-look forward ka ng pagbabago sa usapin ng iyong money and career. Pero medyo balansehin mo siya, my dear. Maging realistic ka kasi lahat yan meron mga consequence. Okay? Yun ang sinasabi ko dyan. And pag-isipan mo talaga na mabuti and pag-aralan mo talaga, my dear, yung mga bagay-bagay. Hindi porket meron kang pera, sige, dire-diretso lang, ura-urada lang, ilalabas mo lang ng ganyan, okay? Pag-isipan mo talaga na mabuti kasi there's a tendency, my dear, na baka mag-start ka rin sa energy ng Ace of Wands na mga business, okay? I can feel business, pagkakakitaan, ayan. So, medyo pag-aralan mo talaga na mabuti to. Once again, hindi kita pinipigilan, my dear Aquarius, na mag-umpisa ng mga pagkakakitaan or gumawa ka ng mga hakbang para matupad ang iyong mga pangarap. Pero, maging open ka talaga, my dear, sa mga consequence, my dear, ng kung ano man yung papasukin mo. Okay? Maging open ka lang talaga. And, wag basta-basta magtitiwala. Okay? Hindi porket maganda sa pandinig mo, my dear Aquarius, ay susunggaban mo na. Okay? Once again, yung energy mo is the Knight of Swords. Okay? Medyo aggressive, padalos-dalos. Okay? So, dahan-dahan lang. Okay? Kung hindi talaga sigurado, pagpaliban muna, itulog mo muna yan para medyo ma-refresh, my dear, yung iyong isipan. Okay? Maganda naman siya. It is just more on aggressive. Pag aggressive ka kasi, my dear, sa isang bagay is like, minsan di mo na nakikita yung mga consequence, di ba? Okay, punta tayo sa energy ng connection. Let me see what is going on. Nabanggit ko dito pagbabago ng tao, di ba? Pagbabago ng energy. We have here the energy of the Justice card. Okay. You feel na parang hindi mo to deserve. Okay? Ang nakukuha ko dito is parang merong nangyayari sa connection and you feel na parang hindi mo to deserve. Parang pakiramdam mo na take advantage ka. Once again, nagbabago nga yung tao. There's a tendency na maisip mo or maramdaman mo, my dear, na dahil nakuha na ng tao na yun yung gusto niya, kaya siya nagbabago. Or posible naman vice versa, dahil hindi nakuha ng tao na yun yung gusto niya, kaya siya nagbabago. Okay? Once again, medyo mabilis, my dear, yung energy mo, my dear. Medyo active talaga yung energy mo ngayong first 15 days of November. So, hindi tayo pwede talagang mag-conclude na yun talaga yung pinaka-reason kung bakit talaga nagbabago tong tao na to. Okay? Kasi, yun yung nangyayari sa'yo. Okay? So, tingnan natin sa energy ng iyong heart. Aquarius. We have here the energy of the Page of Pentacles. Okay? So, sa energy ng page is more on dahan-dahan. Tingnan mo, yung overall na energy mo very active. Yung energy ng heart mo is very slow. Okay? Naglalaban yung dalawa, my dear. Okay? So, parang take it really slow. Okay? Yun, alam mo, kahit ang nakukuha ko dito, napakaganda nitong mga araw na to para mag-open ng business or something. I think parang ipagpaliban mo muna. Okay? Yun na nakukuha ko. Parang ipagpaliban mo muna siya, my dear Aquarius, kasi parang hindi magiging okay yung outcome. Parang wala ka sa alignment. Parang wala ka talaga sa kondisyon para mag-start ng something. This is not the time para mag-decision ka or mag-conclude ka talaga ng mga bagay-bagay. Kagaya dito sa energy ng connection, this is not the time, my dear, na mag-conclude ka na, ay, kaya ito nagbago, kasi ganito, kasi ganyan, kasi baka mauwi yan sa anxiety or overthinking. Okay? Kung you feel, my dear, na parang na-violate ka or parang na-isahan ka or parang hindi mo deserve kung ano man tong treatment na nangyayari sa'yo dito sa area ng connection, valid naman yon. Okay? Valid naman yung emotion na yon. Pero yung mag-isip ka pa ng mga kung ano-ano pa, wag na, my dear, wag na. Kasi baka maging mas complicated lang talaga yung mga bagay-bagay. Okay? So, let me see, we have here the energy of the Empress. Okay? Empress is energy ng growth dahil nasa area to, my dear, ng career. Okay? More on growth, more on maturity. Sabi ko nga, my dear,
hindi lang tayo nakapokus doon sa positive na energy ng career, okay? Kasi, ewan ko, pabalik-balik yung energy mo, na parang hindi ka prepared doon sa magiging consequence nitong gagawin mo ngayong first 15 days of November. Parang masyadong napakataas ng expectation mo to the point na parang hindi mo na siguro naiisip na posibleng magkaroon ng mga plot twist, magkaroon ng mga something dito sa energy ng Ace of Wands, okay? So, if you are decided na talaga at hindi ka talaga papipigil talaga, my dear, na mag-start ng negosyo, lumipat ng trabaho, just be aware, my dear, na meron niyang mga consequence. Pwedeng lumipat ka ng negosyo, lumipat ka ng trabaho, my dear, pero yung expected mo na magiging mabait yung mga katrabaho mo, baka hindi ganon. Yung mga ganon, my dear, maging realistic ka dyan, my dear, okay? And sa negosyo, baka hindi mag-work or hindi mag-click. Okay, yun na nakukuha ko dito. Pwede kang kumita, pero baka hindi naman yung as in kitang-kita, yung tubong-tubo talaga, or hindi ka agad mag-click, yung mga ganon na nakukuha ko dito sa area ng career, okay? Kaya nga sinasabi, magdahan-dahan ka talaga sa pagre-release. Okay? Area ng connection, Aquarius, tingnan natin. Last 4 cards na lang tayo, my dear. Last 4 cards na lang tayo. Let me see. We have here the energy of the Queen of Wands. Okay? Posible nga magkaroon ng mga misunderstanding, my dear. Sa first 15 days of November, hindi pagkakaunawaan. And I think, ang nakukuha ko dito sa energy ng connection talaga, my dear, is parang mami-misinterpret mo na dahil hindi ka sinusunod, okay? Parang hindi ka sinusunod or parang sumasalungat sa'yo yung isang tao is nagbago na siya. Parang ganon. Pero malamang dito, my dear, magkaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan. Especially between you at saka sa isang fire sign, okay? Ang nakukuha ko dito is Aries, Leo, and Sagittarius at saka energy ng Libra. Posible talaga kayo magsabong, my dear, ngayong first 15 days of November, okay? Or magkaroon ng hindi pagkakaunawaan and then magkukonclude ka, my dear Aquarius, na ay, nagbago na siya. Hindi na siya kagaya ng dati. Okay? I think parang hindi siya nag-a-agree sa'yo. Yun na nakukuha ko, my dear. Parang hindi siya nag-a-agree sa'yo. Parang hindi kanya sinusuportahan doon sa gusto mong mangyari. Parang gano'n. And mamasamain mo yun. Yun na nakukuha ko. Okay? So let me see, my dear. Last 3 cards na lang tayo. Outcome na tayo. Outcome, balik tayo sa energy ng career. We have here the energy of the Fool card. Okay? Kung talagang hindi ka talaga papipigil, my dear, na mag-start, mag-umpisa, yun lang ang sasabihin ko talaga sa iyo, my dear. Maging open ka rin doon sa kabilang side. Kasi hindi lahat ng uumpisahan talaga. Alam mo, my dear, ilang beses na ako nag-start ng negosyo and I was really, hindi kita din-discourage ha, pero mas maganda kasi kung open ka talaga 'di ba? Kung open ka talaga dun sa mga sa reality talaga na posibleng sa mga unang araw hindi talaga mag-work, may mga araw talaga na matumal, yung mga ganun, my dear, ha. So you just need to be very open lang talaga doon. Kaya nga sinasabi dito, maghinay-hinay ka sa paglalabas ng pera. Hindi lang to sa mga pagpapautang, sa pagpapahiram, ganun din may sa mga investment na gagawin mo. Okay? Kasi baka hindi ka agad magkaroon ng return of investment. Okay? Yun ang pinakamagandang explanation doon. Hindi magkaroon ka agad ng return of investment. Okay? Kaya siguro din kumukontra sa'yo to. Okay? Kasi kung alam niya itong gagawin mo, baka kumukontra sa'yo to. Kasi baka alam niya, my dear, na hindi ka agad magkakaroon ng return of investment and nagpapadalos-dalos ka lang. Maybe, I'm just assuming, ha? Nag-a-assume lang ako, my dear. Okay? So, tingnan natin yung outcome ng connection. We have here the energy of the Three of Pentacles, energy of collaboration. No, gusto mo lang talaga sumunod sa'yo to. Pero ayaw nga talaga sumunod. May pagkamatigas yung ulo nito. Posibleng kumukontra. Sabi ko nga kanina, posibleng magkaroon ng misunderstanding or magkaroon ng konting tension. Energy ng Libra, energy ng Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius over here. Conclusion mo, nagbabago na siya, nag-iba na siya, hindi na siya kagaya ng dati, pero nag-warning ako sa iyo kanina, my dear, na huwag ka magpa-carried away dyan sa nararamdaman mo kasi baka mag-cause pa talaga na mas malaking gulo yan or mas malaki pang tension yan kasi medyo active ka talaga, my dear, ngayong first 15 days of November, okay? Last card tayo, my dear. Last card, Aquarius. We have here the energy of the Queen of Pentacles, okay? Ang Queen of Pentacles is more on loving and troubleshooter na energy. Yun nga, my dear, yung sinasabi ko sa'yo, baka hindi ka agad maging fix ito. Baka meron kang problema na pinagdadaanan ngayon and then expected mo itong gagawin mo, magiging quick solution talaga siya, my dear. Pwede siya maging stepping stone para maayos yung problema mo, pero hindi siya magiging quick solution para kinabukasan okay na wala ka ng problema over here.
Sa area ng connection, baka ma-highlight, okay? Or baka manariwa, my dear, yung mga ginawa mong favor sa mga tao, na walang utang na loob to, pagkatapos ganito, pagkatapos ganyan, nang dahil nga doon sa sinabi ko sa iyo kanina, my dear Aquarius, na parang hindi siya sumasang-ayon sa'yo or parang hindi siya naglalabas ng support system sa'yo, okay? So, yun. Bottom deck of the card is the energy of the Eight of Swords. I will be very, very careful, my dear Aquarius, talaga sa mga gagawin ko ngayong first 15 days of November. Kasi baka, ang warning lang dito is baka hindi mo alam yung mga consequence, lalo sa usapin ng pinansyal. So, kung ma-analyze mo naman na, my dear, na posibleng maging ganito, posibleng, hindi naman na maging nega ka. Kumbaga parang maging positive ka, pero tingnan mo rin yung other side ng positive na energy. I hope nagigets mo yung ibig kong sabihin. Kagaya na sinabi ko kanina, my dear, sa area ng connection, ay sa area ng money, hindi ito magiging quick fix sa problema mo. Okay? Kung pwede ka mag-start ngayon ng negosyo, or mag-start ka ng panibagong trabaho or something, pero hindi ito magiging quick fix sa problema mo. Okay? Dito naman sa area ng connection, nabanggit ko na kanina, baka ma-highlight yung typical na walang utang na loob, yung ganon, mga ganon na eksena. Okay? So, hidden message natin is the Eight of Swords. That is energy ng trap card. Be careful talaga, my dear Aquarius, sa mga action na gagawin mo ngayong first 15 days of November. Okay? So, my dear Aquarius, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of November. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And please like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.